Pag ginalaw mo yan, bulok na talaga. Malulusaw na yan mga kababayan. Yung mga tinik, pupunta na sa ilalim. Hindi po natin kinaya na dalhin doon sa hinukay po ng ating local government dahil po sa kakulangan natin sa manpower. Kaya yan na po, hinayaan na lang namin dito. Nabubulok na sa mga fish cage ang libo-libong patay na tilapia habang pilit na inililigtas ng mga fish cage operator ang mga isdang maaari pang maibenta o ma-emergency harvest. Aminado ang mga operator na hindi nila kayang hakutin kaagad ang mga patay na isda dahil 4 lamang ang taong naglilinis sa ilang fish cage. Kaya nananatili pa rin ang marami sa mga ito sa tubig. Kaugnay nito, pinaiigting ng BFAR ang paalala na huwag nang kainin ang mga tilapiyang lumutang dahil maaari na itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yes, yung mga lumutang na isda, definitely mapanganib na kainin ito. Hindi po namin pinapayo na pakinabangan po ito. Kailangan maitapon na ito. Well, except doon sa mga like sabi ko kung buhay pa ito, sumisinghap-singhap, tapos nagkaroon ng emergency harvest na buhay pa naman yung tilapia. Yun nga lang parang gasping for air doon sa mga paligid ng fish cage. Yun, pag naani po yun, safe pa naman po yan. Pero kung ang tilapia po ay talagang lumutang na at nandun na sa mga fish cages, nakalutang na, definitely wag na po itong kakainin. Nanawagan din ang ahensya na agarang maitapon ng maayos ang mga patay na isda upang maiwasan ang mas matinding polusyon sa tubig. Kasi mas magkakaroon ng polusyon doon sa tubig. So kailangan proper disposal talaga ito. Now, doon sa tulong kung paano madadala yung sabi ko nga naka-standby yung 2 reefer van namin. Kung kinakailangan nila, nandiyan po yan, pwede po nilang i-utilize yan, kung kakailanganin ng logistics and transportation. Ayon sa BFAR, naka-standby ang kanilang mga reefer van na maaaring gamitin ng mga fish farmers sa paghakot ng mga patay na isda kung kakailanganin. Pero ayon sa mga fish cage operator, nananatiling malaking hamon ang dami ng mga nabubulok na isda kumpara sa limitadong taong naglilinis sa mga fish cage. Yes ma'am, kasi gaya po namin ma'am, nasa 20,000 kilos. 4 lamang po kami na nag-aasikaso doon. Hindi po namin kaya ma'am na itaas talaga yung isda po. Habang patuloy ang paglilinis sa mga apektadong fish cage, umaasa ang mga fish cage operator na madaragdagan ang tulong at manpower upang agad na maalis ang mga nabubulok na tilapia at maiwasan ang posibleng mas malaking epekto sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.